Unang gagawin po ni Pastor, sakali pong uupo na siya sa Senado, ati po siyang susuportahan at magiging advocate po talaga siya against corruption. Advocate po niya is yung talaga zero corruption. Siya po ang unang talagang mamumuno para sa movement na yan. Una niyang gagawin is to repeal Resolution number 10, which is liquidation by certification. Zero corruption. Sa lahat ng tumatakbo sa Senado, si Pastor lang ang naglakas loob na isulong ito bilang kanyang main advocacy, is platform of governance. And sinabi nga yan ni Pastor naririnig ng Diyos ang iyak ng taong bayan na itigil na, tama na, sobra na. Sabi nga ni Pastor, halang ang kaluluwa ng mga nasa gobyerno na nangungulimbat ng pera na parang wala na silang konsensya. No conscience at all, no guilt, no remorse. So nasa punto na tayo ng ating ng ating buhay ngayon, na nararasan natin ngayon na wala nang katiting na guilt ang mga nasa gobyerno. Now, it's time for someone to step up para magising ang kamalayan ng ating mga kababayan na dapat hindi katanggap-tanggap, na dapat hindi maging bahagi ng kultura natin na acceptable. Na kahit na magnakaw ng kahit 5, no? Kahit piso man lang sa ating kaba ng bayan. Why, Attorney Kay? Bakit ganito si Pastor? Okay. Like I said, he have seen the plight of Filipino people and we have suffered greatly from being idle or for being complacent. Yung tipong third world mentality, ganun na talaga yan, okay na yan, wala na tayong magagawa, kalakaran na yan. That's third world mentality. Kaya dapat, ang gusto ni Pastor, harapin natin yung problema. Let's find the money. Kasi pera ng taong bayan yan, pinaghirapan yan. Bawat sahod po, kinakaltasan para sa tax. Kumbaga, ilan na lang natitira sa pag magbayad ka ng tax, di ba? Ang laki na niyan. Tapos kulang na ang pangbayad mo sa bahay nyo, sa pagkain nyo, kulang na kulang. Kaya lalong nagsasuffer yung nasa class C, D, E. Tama. Kaya ang gusto ni Pastor, sabi niya, tama na yung panahon na, kumbaga, yung third world mentality na okay na yan, tanggap na namin yan, wala na tayong magagawa. Harapin natin, let's find the money and make sure na yung pera ng taong bayan will be spent for the nation development in order to achieve the peace, prosperous, and stable life for every Filipino citizen. So kaya seryoso po ang corruption problem. Kasi unless hindi natin masolve yung corruption na yan, we will never go to that state na maging first world tayo. Kasi pera ng taong bayan yan. Instead na gagamitin para sa mga proyekto. Katulad na lamang may nabasa akong survey Ayon dito sa survey, may 5, survey ito may 5 government agency kung saan talamak ang korupsyon. Ito po, babasahin ko po. Siguro, baka pwede din kayong mag-comment dyan sa inyong sa ating mga comment sections, kung ano po kung sang-ayon ba kayo sa nabasa nating survey o baka meron po kayong sarili din yung nahanap ng mga or napansin na talamak din ang korupsyon sa mga ahensyang ito. Siguro, Attorney Kay, habang hinahanap natin itong survey, para sa kaalaman din ng ating mga kababayan, ang sitwasyon ng korupsyon sa ating bansa ay ayon sa Transparency International, isang coalition na group against corruption, ang Pilipinas daw ay nasa ika-115 ranggo out of 180. So 115 out of 180 countries, yun ang ranggo ng Pilipinas sa pinaka-least corrupt. Meaning, in other words, halos malapit na tayo sa masabing pinaka-corrupt na bansa. O kung sa puntos pa, ang score daw ng Pilipinas ay 34 out of 100. 0 meaning very corrupt and 100 very clean. So ang layo, hindi man lang tayo naging kalahati. Hindi man lang tayo lumampas kahit paano. So pinapakita nito na ang bansa natin ay talagang talamak ang korupsyon. Kaya napakaganda ng panukalang ito ni Pastor
lalo na't lagi natin binabalik-balik na mayroon ng resibo si Pastor kung saan out of wala na budget ay mayroon siyang na-produce na isang Kingdom of Jesus Christ kung saan ang mentalidad ay first world country na yun din yung talagang sinusunod ni Pastor. At isa din, no, dahil usapang korupsyon tayo, ang isang nagiging mainit na usapin ngayon, attorney, sa iba't ibang ahensya ng ating gobyerno, lalo na rin dito sa ating kongreso, no, itong tinatawag na liquidation by certification. Pero kung nandiyan na po ang survey, attorney, siguro pakita lang din natin, no? Kasi maraming tatanong excited din sila malaman, attorney, paano kaya susolusyonan ito ni Pastor. Kasi ang korupsyon ay isang uri din niya ng kawalang hustisya. At ayaw na ayaw ni Pastor na makikita niya mayroong nangyayaring injustice sa ating bayan. Na sabi nga, di ba, talagang parang na-push na talaga si Pastor ngayon na doon sa kanyang, hindi lang siya para doon sa kongregasyon niya, na hindi siya para lang doon sa spiritual noon o yung sa church na kanyang pinapamunuan, kundi yung kanyang experience bilang isang spiritual leader, ito rin talaga, no, kung bibigyan po ng tiwala ng taong bayan, ang pwedeng maging solusyon sa ating bayan, lalo sa usapin ng korupsyon, Attorney Kay. Totoo nga, no? So, yun nga, Ina, no? Ito, survey to, nabasa natin to. So, comment kayo kung agree kayo o disagree, or kung meron kayong idadagdag dito. DPWH daw po. Pangalawa, ang DepEd. Pangatlo, BIR. Pang-apat, Bureau of Customs. Pang-lima, DOH. So yan, survey po yan, nabasa natin. So alam naman natin, hindi naman lahat, kumbaga corrupt. Marami pa rin dyan, may iilan pa rin dyan na mga honest. Pero kung sakali man, actually hindi lang ito ng mga ahensya, no? Talamak na talaga. Alam na yan, lantaran, kumbaga flagrant corruption po ang nangyayari sa Pilipinas ngayon. Nakikita natin sa social media yan. So, hindi na po bulag ang mga Pilipino. Kaya po, it's time na. Kumbaga, masyado na tayong naghirap sa patuloy nating pagtitimpi, sa patuloy nating pananahimik, kahit nakikita na natin sa social media paano nila ginagastos. 'Di ba? Ang term pa nga ni Pastor, 'di ba? Pangungulimbat at pandarambong. Ganun po yung term. Hindi enough yung word na pagnanakaw masyadong mild pa daw So ganun po, ganun kalala ang problema ngayon tungkol sa korupsyon. At dahil sa ganun siya kalala na problema, ang nakikitang punishment ni Pastor ay Death penalty talaga. Karapat-dapat kung ikaw ay nasa gobyerno at nagnanakaw ka ng pera ng bayan, Yes. kamatayan dapat ang dapat mong the perfect punishment for you. Yes. Pero Attorney Kay, no, narinig na rin natin si Pastor sa kanyang posisyon na isa sa naging form na paraan ng corruption, itong ginagawa ng ating mga mababatas, yung certification ng Yes. liquidation by certification. What's your take on that, Attorney? Oo nga, no? So, yun po ang pinakaunang gagawin po ni Pastor. Sakali pong uupo na siya sa Senado, ati po siyang susuportahan at magiging advocate po talaga siya against corruption. Advocate po niya is yung talaga zero corruption. Siya po ang unang talagang mamumuno para sa movement na yan. Una niyang gagawin is to repeal Resolution number 10, which is liquidation by certification. So dito po, ang nakalagay, ang konsepto po kasi ng liquidation by certification ay dito hindi nakasaad sa revised penal code, ngunit nagmula sa iba't ibang resolusyon at mga kaugalian na itinatag ng Kongreso ng Pilipinas. Particular itong binanggit sa Senate Concurrent Resolution number 10, kung saan ang miyembro ng Kongreso ay maaaring i-liquidate ang kanyang MOOE or Maintenance and Other Operating Expenses sa pamamagitan lamang po ng sertifikasyon sa halip na resibo. Liquidation po by certification lang. Mag-certify ka lang. I hereby certify that I have spent this certain amount of money for this project. Enough na yun. Hindi dapat po, katulad ng ginagawa na lang ni Pastor, di ba, we're talking about the kind of leadership, the brand of leadership that Pastor can deliver to this country. Sa Kingdom of Jesus Christ po, yung Exhibit A niya, pag nag-liquidate tayo sa lahat ng expenses, up to the single centavo, Yes. talagang i-liquidate mo yan, may resibo po yan. Kasi that is to make sure that there is transparency and you have to be accountable
for every money that you spend. Kasi, ito nga, pera ng taong bayan yan. Hindi mo pera yan. Okay lang sana kung pera mo yan. Gastusin mo sa kahit sa paanong gusto mo. Pero, nagsakripisyo ang bawat mamamayang Pilipino para lang makuha yung certain amount of money. Yes. Pero ano ginagawa? Walang serbisyo na bumabalik sa kanila. Bakit nga ba nagtatax? 'Di ba? Bakit nagtatax ang isang government? We call this the big government. May small government, may big government. May taxation sa big government, katulad ng dito sa Pilipinas, kasi para ma-provide yung mga social services na kailangan, lalo na sa class C, D, E. Yes. Ano yung mga social services? Health. Diba? Dapat libre na ang kanilang mga medical assistance. Education. Libre na ang kanilang gamot. Dapat ang edukasyon nila libre na rin. Dapat sa pagkain, may makain sila sa araw-araw. Yun ang reason bakit may taxation po. Hindi po yan para sa mga nakaupo sa Kongreso. Diba? Hindi po yan para sa iilang tao lang. Sila nagpapayaman habang yung mga mahirap naman, walang makain. Naghihirap lalo. So kaya po, gusto dapat i-correct na tong liquidation by certification. They have the power of the purse. Yes. Yun ang mahirap dun eh. They're so powerful, Attorney Kay. Makapangyarihan ng ang mayroon na responsibilidad din ng mga Yes. mababatas. But then, where is the accountability, Attorney Kay? Nasaan yung accountability ng mga mababatas? Kasi yun ang hinahanap ng ating mga kababayan. Totoo. And we're expecting na dapat transparent sila. Correct. Kasi hindi sila binoto ng ating mga kababayan para magnakaw ng pera. Totoo. Kaya nga sila tinawag na public servant. Yes. Nagiging servant ba sila ng taong bayan? Iba Or ata. sila ang master? Kasi yun ang nakikita at nararamdaman ng ating mga kababayan, Attorney Kay. Totoo. Kaya nga, pag nakaupo po tayo, lalo na sa gobyerno, nandyan tayo, binigyan tayo ng trust, public services sa public trust. Nandyan ka kasi para tulungan ang bawat mamamayang Pilipino. Hindi pang sariling interes. Para po yan sa bawat Pilipino, lalo-lalo na sa mga naghihirap. So yun po yung purpose. Unless po hindi nakatatak sa puso at isipan ng bawat public servant yung sense of service with moral values, lalo-lalo na sa paghawak ng pera ng taong bayan, hindi natin mareresolba itong problema sa korupsyon. Kaya aside po dun sa liquidation by certification, mahababang din diskusyon yan, no? Segue lang ako konti. Kaya sabi ni Pastor, itong Truth Commission Covenant. Once po na ikaw ay magiging public servant, ito po ang isa sa itutulak ni Pastor, no, na proposal na bill, no? Truth Commission Covenant. Covenant. Ano tong covenant na to? Once po na ikaw isang government employee, magsasign ka ng waiver. So, hindi lang ito sa mga elected officials, sa lahat, na Lahat. nasa gobyerno. Basta nasa government. Basta nasa gobyerno ka. Kasi nga, it's a public trust, di ba? Yung sino ba nagbabayad sa'yo? Yung tax ng taong bayan yan eh. Pera Di ba? ng taong bayan. Kaya dapat give to the public what is due to them. Kaya isa sa mga form of government, dapat service-oriented. Yan yun. So, yun po. Itong sa Truth Commission Covenant, you have to waive your rights. So, once po na nag-commit ka ng korupsyon, large-scale embezzlement, or fraud po using government funds, no, lalo na sa mga unprogrammed funds, which is very big issue ngayon. Siguro may isang segment or isang episode tayo na we will be discussing some of these unprogrammed funds, how it is spent, and paano ito hindi na pumupunta sa mga serbisyo para sa taong bayan. No? Pag once po, ayan po, nasa kamay na nila, dapat ilalaan yan, gagamitin yan para sa serbisyo para sa bawat mamayang Pilipino. Once po na kinurap nyo yan, may death penalty yan. Firing squad. Yun talaga ang sabi ni Pastor. Firing squad sa Luneta. Bakit? It is to emphasize, seryosong problema ito na kung hindi natin tututukan, hindi natin masusolusyonan, talagang hindi natin maa-achieve yung first world country.
Diyan din nanggaling ang ibang mga bansa. Galing sa third world. Pero bakit naabot nila yung first world? I think meron din tayong isang ano dito, Yes. di ba? Meron tayong article din or news din na i-share din sa inyo paano ang isang bansa na umangat din dahil po na-resolve nila yung problem with corruption. So, once po na meron tayong Truth Commission Covenant, you have to sign a waiver. Pag hindi ka nag-sign ng waiver, ayan, kaduda-duda na yan. Bakit? Bakit hindi mo kaya? Bakit hindi ka pumirma? So, yun. Diba? So, pipirma ka. At kung sasalungat ka sa proposed bill na ito, at saka hahadlangan mo, isa lang ibig sabihin nun. May tinatago ka at anti-Filipino ka. Kasi si Pastor ay advocate siya sa bawat mamamayang Pilipino na kumbaga nagsasuffer, nagdurusa, lalong naghihirap dahil po sa tumataas ang tax pero wala namang bumabalik na serbisyo para sa kanila. Alam mo, Ganun siya. Attorney Kay, talagang si Pastor, he knows the solution and how to put an end sa Yes. corruption sa ating bansa. When I had this chance na matanong sa kanya na, Pastor, will there ever be a time na darating sa pamahalaan natin na wala nang tatakbo sa gobyerno Yeah. na ang kanilang motivation ay dahil tatakbo ako sa gobyerno kasi Pera. makakakuha ko ng pera. Kundi yung mga tatakbo na sa susunod na halalan ay talagang genuine and sincere sila na maging tunay na public servant. Kasi magiging mahirap na ang pagnanakaw. Yes. Sabi ni Pastor, I know the solution. So, dun sa mga kababayan natin, sinasabi ko sa inyo, this is the time you try, Pastor Apollo Sikibuloy, kung ano ang magiging solution ni Pastor on how to put an end sa korupsyon dito sa ating bansa. Because kami, nakita namin yan sa KOJC. Yes. Nakita namin kung paano mamuno si Pastor na Yes. zero corruption. Not just Pastor, all the leaders sa KOJC. Kaya yung mga corrupt, lumalabas sa KOJC. Dahil Yes. hindi, dito Nagtatago. pala, kasi dito sa KOJC, Attorney Kay, Ina, if you're corrupt, hindi ka magtataga sa Correct. KOJC. So, Survival of the honest nga, di ba? Yes, survival of the Survival honest. of the honest. So kung hindi ka honest at you have this love for great, nakakuha ka ng maraming pera, you are not, hindi ka pwede maging part ng KOJC. And because of that, tayo, na-enjoy natin ang ganitong klaseng leadership sa KOJC. And what we are seeing to the public na kung anong na-enjoy namin sa KOJC, we want the Filipino people to enjoy that Yes. kind of leadership na meron tayo. And Pastor is also imparting his knowledge, his wisdom on how to become an effective leader na hindi ka magnanakaw ng pera ng taong bayan. Totoo. And if Pastor can do that, he can replicate more leaders in the government that may ganong klaseng motivation. Is it impossible? No. Yes. Try, Pastor. Yes, Apollo agree. Sikibuloy. Because he is the solution. Ina? Yes, and partner Hana and Attorney Kino, magandang simulan din natin ito, lalo na yung usapin dito sa Kongreso. Kasi kanina mention natin itong power of the purse. Saan ba to? Di ba? Dito sa House of Representatives. Dito po sa Kongreso mismo. Itong panawagan, no? Lumalawak ng panawagan dito sa liquidation by certification at iyon nga yung isa sa gusto ni Pastor. Pero bago siguro natin himayin yan, Attorney Kay, basahin ko lang din ito sa research, no? Isang artikulo na sinulat ni Ms. Sasurgando Sasot, no? Isa rin sa mga kilalang international relations scholar at napakaganda ng kanyang research. Sabi niya dito, dapat, ito ang title, wakasan na ang liquidation by certification ng Kongreso. Dapat malaman ng mga Pilipino na mahigit 30 taon na ang patakarang liquidation by certification ng pera ng taong bayan na ginagastos ng bawat isang congressman at senator. Ang patakarang ito ay pinagtibay ng Concurrent Resolution No. 10, 2011 ng Senado at House of Representatives. Ayon sa concurrent resolution na yan, ang liquidation ng maintenance and other operating expenses o MOOE ng bawat isang senador at congressman ay by certification lamang. Ang ibig sabihin nito, hindi kailangan ng malinaw na disbursement ng pera ng taong bayan hanggang sa pinakahuling sentimo. Ano ba ang malinaw na liquidation with receipt?
ito ay patakaran ng US Congress. Ang picture na kung mapapakita natin, no, ay excerpt lang ng liquidation ng Office of the House of Speaker ng US Congress. Every quarter, nakapublish itong liquidation na ito sa website ng US Congress. Sa ating bansa, ayon sa Concurrent Resolution number 10/2011, ang system ng accounting at liquidation ng budgetary allocation ng bawat isang senador at House of Representatives ay classified. Tama ba yan? Mali. Ang Kongreso ay ang sangay ng gobyerno na may power of the purse. Ibig sabihin, sila ang may kapangyarihang mag-approve ng budget. Dapat ang kapangyarihan na yan ay may nakaakibat na malaking responsibilidad, transparency at proper liquidation katulad sa US Congress. Kapag walang liquidation receipt, nilagay na yan sa kahadiyero. Kapag walang individual audit, may kinukupit. Ganon kasimple. Kaya ang mahigit na 30 taon na sistema na ito ay tinawag niyang legalized corruption. Kapag hindi natin nawakasan ito sa madaling panahon, the future generation of Filipinos will suffer once again the system of legalized corruption. Maawa na tayo sa susunod ng mga Pilipino kapag hindi natin nawakasan ang maling patakarang ito. To give you the extent of this legalized corruption, every congressman has at least 20 million MOOE per year. Every senator has at least 60 million MOOE per year. Multiply that with the number of years ng isang congressman at senator, then multiply that with the number of terms na pwede sila mag-re-elect. Ilang bilyon kada taon ng pera ng taong bayan ang walang tamang liquidation. Ayun, no? At meron dito table, no? At sana no, mapakita natin ito na may It's a comparison din. comparison. Yes. Siguro, Partner Hannah? It's a comparison na ginawa, Attorney Kay, Ina, kung paano in practice ng MOOE sa pagitan ng Pilipinas at Yes. sa Amerika. Sa Pilipinas, meron tayong MOOE, di ba? Yung mga mababatas natin, ito yung annual nila na maintenance, operating, and other expenses. Sa Estados Unidos, meron din sila. Pero ang tawag dito ay representation, tawag ay Members Representations Allowance o yung MRA. Ang tanong dyan, meron bang exact rules kung paano gagastusin? May guidelines ba sila yung Pilipinas at ang Amerika kung paano nila gagamitin, gagastahin yung MOO nila? Sa Estados Unidos, meron. As a matter of fact, meron silang tinatawag na Members Congressional Handbook. Sa Pilipinas, meron ba? Ang MOOE natin, wala pala tayong eksaktong guidelines kung ano yung kung paano gagastusin yung MOOE ng bawat mambabatas. Dito kinompare din sa Amerika at sa Pilipinas, paano yung liquidation ng MOOE o sa Estados Unidos sa kanilang MRA. Sa Amerika, nagli-liquidate sila pero may resibo talaga. Yes. Sa Pilipinas, liquidation by certification. At magkano ba yung pwedeng maliquidate nila sa certification nila? Sa Amerika, wala. Dapat may resibo talaga. Sa Pilipinas, at least 20 million pesos per year ang ililiquidate nila by certification. At ang tanong, yung magiging transparent ba ng gobyerno, ng mga mababatas, how accessible sa ordinaryong citizen ang paggasta nila, yung kung paano nila ginastos yung kanilang MOOE. Sa Amerika, very detailed. Kahit nga yung bottled water kasama na available only ito for every 3 months, itong liquidation nila. Wow. Sa atin, never naging transparent kung paano niliquidate ang MOOE. Now, for Pastor, he is very firm sa kanyang stand, Attorney Kay, Yes. na dapat transparent tayo. Totoo. Mambabatas ka man, o kahit saan ka na official ng gobyerno, local man, or nasa national position. Basta may ginagastos kang pera ng taong bayan, hanggang piso, hanggang single centavo na ginamit mo, dapat transparent ka. Why is it very important, Attorney Kay? Importante nga yan, na dapat talaga yung liquidation by receipt, not just by certification. At saka, i-emphasize ko lang before answering the reason why. Imagine sa Pilipinas, para mag-liquidate ka na certification lang, at least 20 million. yun 20 million. And if you look at the budget,
minsan, umabot ng billion pesos. Yes. So, pwede na. Hindi siya at most 20 million, at least. So, ganun po kalala ang mangyayari, ang paggastos po na pinaghirapan ng bawat mamayang Pilipino. Dugot pawis po yan. Overtime po yan ang bawat Pilipino para lang magkaroon po ng pera. At yun nga, dahil para hindi ka magkaroon ng criminal case no about sa tax evasion. So yun po, nagbabayad talaga ng buwis. Nagiging religiously taxpayer po ang majority sa mga Filipino people. Ang worst, yung nasa class C, D, E, sila po yung naiipit dyan. Importante po, okay naman po. Kaya nga kayo ang by power of the purse, di ba? At saka yung mga government agencies po sa paggastos ng pera ng taong bayan, basta ilagay lang po sa tama. Yung babalik po, yung mga binayad na tax, dun sa, lalo na sa mga pinakamahirap, para po talaga, kumbaga, to reduce the poverty, to reduce also the, yung nga may discrepancy na Sabi nga ni Pastor, there is no longer cohesion between the rich and the poor. Kumbaga, dalawang klase na ang Pilipino ngayon, the rich Filipino and the poor Filipino. We are no longer one. Dapat nga, diba, isa sa in-emphasize natin sa ating episode 1 pa lang, ang vision ni Pastor, One Philippines. Okay? Paano tayo maging isa? Again, dapat magkaroon ng cohesion once again, yung rich and poor. Wala nang rich and poor, dapat Filipino tayong lahat. Lahat we will enjoy the benefits of having the peaceful, prosperous, and stable life. So lahat tayo dapat, yun ang i-enjoy natin. However, dahil po sa liquidation by certification, kasi dito, hindi lang kasi sa mga congressman at saka yung mga nasa government ang nag-e-enjoy dito Even yung, let's state the facts here, okay? Let's be real. Let's be frank here. Even yung mga bidders, even yung mga investors, even yung mga contractors, sila. Kumbaga, kung sabi nga nila, kung malapit ka sa kanila, dun sa mga gobyerno, may mga connection ka doon, ikaw pa ang makakuha sa bidding. So, yung mga mayayaman at may connection, lalo silang yumayaman. However, yung mga mahirap naman, lalo silang nababaon sa hirap dahil po sa paggastos, dahil nga yung term ni Pastor, di ba? Dahil nga po sa pandarambong at pangungulimbat sa pera ng taong bayan. Alam mo, Attorney Kay, kung wala lang corruption sa bansa, wala lang kahirapan. Correct. Kung walang corruption, kung hindi corrupt yung mga nasa gobyerno, kung hindi tayo nagsasuffer ng corruption, makikita natin ang development ng ating bansa. Na Totoo. yung first world country, Totoo. hindi talaga imposible yan. Totoo. Gusto ko makita one day, Attorney Kay, na na-enjoy ng mayaman at ng mahirap yung mass transport natin. Yes. Like other countries Correct. na gagamit ka ng tren, mayaman at mahirap magkakasama doon. Totoo. Because they're enjoying yung luxury lifestyle, yun ang karapat-dapat sa bawat isang Pilipino. Yes. Dapat yung luxury na nakikita natin ngayon sa mayayaman, one day, iisipin natin na karapat-dapat tayo sa ganyang klaseng amenities and facilities na ibibigay ng gobyerno sa atin because we are living a decent life as a Filipino. Totoo. So, hindi man ganun kalaki. So, dapat yung term natin, Attorney Kay, hindi na mayaman at mahirap yung status nila is according na lang sa pera na meron sila sa bangko, di ba? Pero yung amenities natin dito na ibibigay ng gobyerno, pantay-pantay yan para sa mayaman at mahirap. The same yung magandang amenities, yung facilities na mabibigay natin. Imagine, that Totoo. kind of Philippines, Attorney Kay. And para sa akin, abot kamay na mangyayari, Totoo. Attorney Kay. Why? Because may leader na katulad ni Pastor Apollo Siquibio that he can deliver that, Attorney Kay. Yes. Yes. At hindi ito suntok sa buwan, mga Totoo. kababayan, dahil kayang gawin ito ni Pastor. Halimbawa na nga lang, di ba, yung sa flood control project na budget, 1.4 billion pesos a day. Yes.
At aabot po yan ng 13.8 billion US dollars po a year. Sabi ni Pastor, kung ibibigay, kumbaga, if you trust that kind of money po sa mga honest na leaders katulad ni Pastor, sigurado po ang projects, pakita po natin ulit yung National Superhighway System na sinasabi ni Pastor. Kasi nga mahalaga po na magkaroon ng transportation system sa bawat lugar po, from north to south. Dapat Parang po nakakonect wala na yan apari hanggang hulo. Correct, ganun po siya. Magiging totoo na to. Oo. Bakit? Kasi ito nga yung ugat, di ba? Ugat sa katawan mo. Kung may blockage nga yan siya dyan, at hindi makaka-flow yung mga nutrients sa, kahit lang, di ba, sa isang parte lang ng katawan mo, pag hindi po yan flowing, yung dugo dyan, pwedeng ma-paralyze. So, baldado ka na. At pag baldado ka, pag paralyze ka, apektado po ang buong katawan yan. Hindi mo sabing, paa lang yan, kamay lang yan. Di ba? Apektado yan. Kaya, dapat, hanggang sa pinakadulong barangay, dapat maaabot po ng National Superhighway System na yan. Ang laki po ng budget. Yes. Di ba? We're just talking about flood control na budget Yeah. Hindi pa natin sinasabi yung DPWH, iba pa yun na ng budget nila para sa infrastructures. Iba pa po yung para sa National Risk Reduction Management. Ang laki po ng budget, billions po. Pero wala tayong nakikitang proyekto. Pero sabi ni Pastor, pag yung pera na yan, nasa kamay ng mga honest na mga leaders, Tama. katulad po ni Pastor, sigurado pong mahahatid po yan sa taong bayan. Kaya po hanggang sa pinakadulong barangay, meron ng access. Anong advantage niyan? Number one, sa economic. Yes. Yung local economies po, it will really boost them. Example na lang sa Kitbog. Before pumasok po si Pastor sa Kitbog, ang tawag nga dyan, mga bandido yung mga tao, mga IPs po. In fact, sabi ng mayor doon, na-wipe out na nga sa mapa. Akala nila wala ng Kitbog. Yun ang sabi. Pero nung pumunta si Pastor, bakit? Kasi wala pang daan. Nung bumalik si Pastor sa Kitbog after how many years? So I think that was 2011, 2012, nilagyan ng daan. Yeah. Ang mga IPs po doon ngayon, hindi na sila tinatawag na bandido. May mga trabaho na sila, may agrikultura na po, at yung mga natanim nila, na-harvest nila, sila na po ang naghahatid. Kasi may road access na Nilagyan ng Pastor So meron na silang access, sila na nagbebenta doon sa market, doon sa municipality. Kaya meron na silang pambili sa kanilang mga pangangailangan sa pang-araw-araw. And at the same time, napag-aral na nila ang kanilang mga anak. Kaya yung mga IPs na wala na yung mga illiterate na IPs na yun ang sinasabi dati sa mga, lalo na sa mga blaan na nandyan sa Kitbog. Nasa dulo na po yan ng bundok. Kaya nga, sabi ng mayor doon, akala namin na wipe out na daw, wala na sa mapa ang Kitbog. Pero dahil po, nabigyan ni Pastor ng road access, hindi lang po yan 1 meter, hindi lang po yan 10 meters. And attorney, Mahaba yan. hindi yan pondo ng gobyerno. Yes. Totoo yan. Kaya nga si Pastor, pag may proyekto siya, walang budget. Hindi yan siya binigyan ng gobyerno. Ito po, Pastor, ang budget para dyan. Hindi. Sa pagmamahal po yan ni Pastor, na para po Out talaga of love. out of love, na para itaas ang estado ng buhay ng bawat mamayang Pilipino. At hindi lang po sa Kitbog. Punta po tayo doon sa Laak. Dulo na rin siya. Near Agusan din yan siya. IPs din ang nandoon. Anong ginawa ni Pastor? Dahil dati, before dumating si Pastor doon, still, insurgency problem, CPP, NPA, NDF. Kaya po, yung mga IPs doon, ginagamit para mag-alsa against sa gobyerno. Sila po ang ginagamit. However, nung bumunta po si Pastor doon, binigyan uli ng daan. Yun. Nung nagka-access na po, ayan na po, may medical na services na, may education na doon, at saka may livelihood programs na may access na sila, makapunta na sila sa mga municipalities, sa cities.
Kumbaga, even the CPP, NPA, NDF na problem, yung mga insurgencies, na-resolve din. And Attorney Kay naalala ko, lagi talagang binabanggit ni Pastor na ang isa talaga sa pangunahing solusyon para mawalang insurgency, bigyan mo talaga ng daan. Yes. Kaya ganun na lang yung suporta ni Pastor dati sa NTF-ELCAC. No? Hanggang ngayon, sana nga, na yung whole of nation approach, ito na yun nilalatag na ngayon ni Pastor, na pag siya binigyan ng pagkakataon, left and right, lahat ng mga pwedeng batas na whole of the nation approach din mula sa gobyerno pati dito sa pinakang liblib na lugar ay meron siyang mga panukalang batas na susolusyonan niya. At talagang domino effect eh. Pag ating tatargetin, pag ating susolusyonan, tutumbukin itong korupsyon, umpisan pa natin dito sa sa Kongreso, ang power of the purse, eventually siguro domino effect din niya sa iba pang ahensya ng ating gobyerno na makakita nila na wala nang exempted dun sa sinasabi nating dapat bawat paggastos nyo may resibo. Imagine a Philippines na wala ng corruption, lahat ng liblib na lugar, may kalsada na. Correct. And take note, hindi substandard na pagkakagawa Totoo. ng. Isa pa yan, dapat. When I was COVID, Attorney Kay, I was given a chance by Pastor na makapunta sa Capiz. Pinapunta ko ni Pastor sa Capiz dahil nagpaabot ng tulong si Pastor kasi may mga families doon na naapektuhan, namatayan, dahil pinatay ng NPA. And yung community din doon ay talagang for how many decades, biktima sila ng insurgency. The reason why yung mga far-flung areas na yun, Attorney Kay, wala silang kalsada. And then one day, because during the time of the Duterte administration, nagkaroon ng NTF-ELCAC, nagkaroon ng budget ng kada barangay. No? Yes. The requirement, kailangan zero insurgency. Yes. Nung dumating na yung nagkaroon ng assessment doon sa Capiz na itong barangay na ito, wala namang insurgents, binigyan ng budget ng NTF-ELCAC. And dumating na yung mga traktor para ipatag yung mga daan nila at gawing kalsada. Alam mo, nung ginawa ng community, I saw the pictures, binigyan ng mayor sa amin. The people there, Attorney Kay, hinahag yung traktor. Na finally, andito na yung mga traktor na ito, magkakakalsada na kami. And then, alam mo, at the time, Attorney Kay, naluha talaga kami. And then we were able to talk to the community. Sabi nila, alam niyo po, for how many decades na hiniling namin sa local government na magkaroon kami ng health center, na magkaroon kami ng ng kalsada, na makarating yung ilaw at tubig sa amin. Kasi ang mga bata doon, Attorney Kay, yung uniform nila, basa. Kasi tatawid sila sa sapa. They need to remove the shoes. Minsan, may panahon na mataas yung tubig. Mababasa yung palda. Tatagay ng mga bata yung palda nila, lalagay dito, and yung pantalon nila, gagawin dito, para tapos gagawin yung bag nila, para they can cross the yung sapa na yun, na hindi nababasa yung libro nila, yung pambaba nila, and then tatanggalin na lang nila yung shorts nila, na lang nila sa school, and then susuotin na nila yung pantalon. But it takes them 1 hour para makarating doon sa paaral nila. And elementary students, Attorney Kay. So, nakikita natin yung sitwasyon na ganito yung mga kababayan natin dyan sa Capiz. How much more sa iba pang mga far-flung areas na for how many years infested ng NPA. Lalo na sa Mindanao. Exactly. And then, doon ko naintindihan, Attorney Kay, kung bakit, kung saan nanggagaling yung passion ni Pastor na i-end ang CPP, NPA, NDF, and yung issue ng corruption. Kasi, tayo na nandito sa Maynila, hindi natin nakikita ano yung sitwasyon sa Visayas and Mindanao unless makarating ka sa kanilang lugar and then you can see kung ano talaga nangyayari sa kanila. Kaya nga sinasabi nila dito, di ba, Imperial Manila? Yes. Hindi kasi nakikita ng mga taga-Maynila anong sitwasyon ng mga kababayan unless na ma-meet nila yung mga nasa Visayas and Mindanao na pumunta dito at lumuwas at maikwento kung ano yung sitwasyon nila doon. Pero nakita namin yung sitwasyon at nagsimula kasi during the Duterte administration na nagkaroon ng glimmer of hope sa mga kababayan natin. And then, dumating ang bagong administration and then, nga sila, Attorney Kay, because they no longer have that kind of budget para magkaroon ng continuation yung mga infrastructure, yung kalsada. Remember yung build sila. program na yan. So yun, the problem of going back sa issue ng corruption, Attorney Kay, mula doon sa sinabi ko nga, yung mass transportation, kalsada, yung development sa mga lugar na matagal for how many years iniiyak ng mga kababayan natin, makarating na sa mga liblib na lugar.
Dahil ang mga nakatira doon, mga Pilipino din, Kay. Totoo. Dapat ang development hindi exclusive dito sa Maynila. Totoo. Sa kung saan malapit ang national government, dapat ito napapaabot. Dapat sa lahat ng lugar sa buong Pilipinas. Yes. Every Filipino, they deserve, Atty. Kay, Totoo. deserve nila na magkaroon ng decenteng buhay Totoo. na maiangat ang kanilang pamumuhay. Totoo. Kaya nga itong zero corruption, no, about clean government, ito talaga ang paalala ni Pastor. Let's find the money, put it back to the treasury, and use them for national development to give peaceful, prosperous, and stable life for every Filipino. Yung nga, no, Pilipino din yan sila. They deserve also these amenities that we enjoy, lalo na sa mga metropolitan areas. Sila din po. Kaya ang goal ni Pastor, hanggang sa pinakadulong barangay, dapat po may daan yan. Kasali sila doon sa ating national superhighway system. Yes. Lalo-lalo na sa mga bundok, diba? Kabundukan natin. So doon po, aside doon sa pinakita natin na may 2 bullet train sa gitna at saka may 4 highways side by side, pag doon na po sa mga barangay, lalo-lalo sa mga kabundukan po, lalo na sa may agricultural areas, meron din silang cargo trains para sa kanila, di ba? Kumbaga na-customize din, aside sa may bullet train, meron din cargo trains para dun sa kanilang mga palay, para sa kanilang Produkto. mga produkto nila. Doon po, at saka diretso na po, galing sa mga farmers or fishermen man, diretso na yung tuturuan sila paano yung magandang packaging. At saka galing po doon, sila na mismo through the cargo trains ang magde-deliver sa market, sa grocery. Kaya po, wala na, may iwasan na yung masyadong mahal ang produkto dahil may mga middleman. Galing doon sa original na farmer, meron na namang middleman. Tapos iba na naman sa pupunta ng city, iba na naman doon. Pero this time, para ma-achieve natin yung murang produkto, from farmers, from original fishermen, diretso na po sila sa markets. So, bibigyan sila ng cargo trains at saka meron ding mga malalaking truck para sa kanila. So, you see, may solusyon, may budget. Ang laki po ng budget talaga. Nakita na po natin, dyan kung mag-research po tayo, nandyan na sa internet, gaano kalaki yung budget. Trillions po. Tama. Kung bawat sentabo ay inilaan at ginamit po para sa mga proyekto, para katulad niyan, sana matagal na pong first world ang Pilipinas. Yes. Pero kung balik tayo sa may sariling interes, kanya-kanya may personal na interes, hindi nakikita yung anong kailangan ng Pilipino, walang sense of service, ayan po ang pinaulit-ulit ni Pastor sa lalong-lalo na sa mga leader ng bansa. Yung sense of service. Kaya po tayo inilahal, nilagay dyan, niluklok sa posisyon kung ano ka man ngayon para po sa serbisyong publiko. Yes. Sense of service. And it's not enough that you have that sense of service. Dapat po meron kang moral values. Correct. Kasi kung wala yun, personal lang, ikaw lang po ang lumalago. Yeah. Kumbaga, lalong pinapahirapan mo yung taong bayan, ayuda lang, first aid lang, ang kumbaga, Huwag kang band-aid pumasok solution ng lang. gobyerno. Oo. Kaya maganda, attorney, no, yung kanina na umpisa natin, Truth Commission Covenant, tama? Yes. Kasi parang yun yung magmamaterialize itong ating mga panawagan through this law, no, through this bill, na kung talagang bibigyan ng pagkakataon si Pastor. Kasi kung sino man ang hindi papayag o pipirma dyan sa waiver, ibig sabihin, hindi talaga serbisyo ang kanilang ibibigay. Ibig sabihin, ini-encourage pa ng panukalang ito na kung sino talaga yung mga totoong maglilingkod sa ating bayan. Di ba? Parang may separation agad din. Magkakaalaman na. Di ba yung talagang totoong mga... Kung sino may karumal-dumal na Kasi ngayon, di ba, pera laging nag-i-invest sila sa campaign nila kasi daw babawiin nila yan pagdating na doon. Which is really yung realidad na, di ba, yung sinasabi na, sige lang, gastos tayo ngayon kasi babawiin natin yan no, Totoo pagdating yan. na, pag nakaupo na tayo. So yun yung malaking problema, no, parang naging, ayoko sabihin to, pero parang kultura na, no? Na kaya nga yung ibang mga Pilipino, naging tolerant na sila, na parang, ay ganyan naman talaga eh. Di ba? Parang, kaya yung iba, dapat yung attitude niyan, Yes, yung- dapat matanggal na kaya sa iba sistema kasi, ng mga Pilipino. totoo yung naririnig natin yung mga ayuda na parang, kaysa naman wala akong makuha, hindi tanggapin ko na lang. Pero naman talagang taong bayan yan, kaya tanggapin mo. Pero, isipin mo yung nagbibigay niyan, bakit niya binibigay yan sa'yo? For what
reason talaga. Yan ba talaga ay to really help you? Dahil may ibang kapalit. Kung yung pera bang, diba, kailangan matuto din tayo mga Pilipino na kilalanin yung mga leader natin na kung marunong din ba talaga silang magbigay ng, gamitin yung pondo para doon sa mga tamang proyekto. Kasi tulad nga nabanggit mo, attorney, sa partner Hana, napakalaki ng pera ng ating bayan, ng gobyerno. Bakit? Saan sila pupunta? Korupsyon? Pwede ring mismanagement? Iba ang priority? Yes. 'Di ba? Naiwanan na itong mga infrastructure natin sa matagal na panahon. Bakit? Yung mga ganong kadahilanan, attorney. Kaya dapat talaga tututukan, no, itong plataforma about corruption. So, yun nga, since we're on Truth Commission na covenant, after nyan, aside sa Truth Commission covenant, meron talagang Truth Commission talaga. Who will compose this Truth Commission? Ito po, mga ordinary Filipino citizens, taxpayer po. Independent po sila. Okay? Nakikita natin ngayon, may mga congressional hearings, Senate hearings, saan ginastos itong confidential funds. Sila mismo ang nag-o-audit na hindi naman nila trabaho kung saan ginastos, di ba? Naging judge na rin eh. Naging auditor na. Oo nga, lahat na. Ano yun, parang kangaroo court na, di ba? So, eto po, kasi pera po ng taong bayan yan. Sila po yung naghihirap, sila po ang nagbayad niyan, at saka sila po ang nag-e-expect na ibalik yan para sa national development. So, ang bubuo ng Truth Commission, random po, taxpayers. So, ano yung trabaho ng Truth Commission na ito? So, sila po yung uupo na mag-i-investigate. Investigahan nila saan ba pumupunta. For example, may whistleblower, may report. For example, Congress or isang office to Truth Commission. Okay, meron akong report. Ito si congressman, ganito, may budget siya pero wala talagang progress dito sa aming distrito. Walang mga proyekto na binigay niya, puro lang ayuda. So may report. So etong Truth Commission ito, sila yung mag-i-investigate. Investigate nila, saan ba pumunta ang budget? Magkano ba ang budget? Saan ba yung ano ba yung nabigay niya? Kung wala talaga, sila din yung magpo-prosecute. Itong Truth Commission kasi again, may burden ang bawat mamayang Pilipino kasi pera po ng taong bayan yan.